And maisingit ko lang, meron kasing mga naghihinala kung ano yung totoong plano nila diyan sa Kingdom of Jesus Christ, mga ate at kuya, eh. And sabi ko nga sa inyo, parang blessing in disguise na nakarating ako sa KOJC, nakarating ako ng Davao City nang wala sa plano. Okay? 2019 pa ako ini-invite diyan, hindi ako natutuloy dahil hindi ko rin naman kaya yung gastusin. And ngayon na kaya ko, hindi ko rin naman napagandaan, kadayawan na pala. Banggit ako ng banggit, gusto kong makita ang kanilang festival, gusto kong makakain ng masasarap na pagkain ng Davao, gusto kong marating ang tahanan ni Pangulong Duterte, ang 'di ba? Ang teritoryo ng mga Duterte. At least narating ko na yung ibang parts ng Mindanao, pero yung Davao City, Davao region hindi pa. And then all of a sudden may mga taong nag-reach out, Maui, kung gusto mong tumuloy, sasagutin ko ang airfare mo. Wag niyo nang problemahin ang pocket money. Isang sabi ko lang sa dalawang ate ko, nagbigay agad ng tulong. Yung iba, actually wala pa nga akong sinasabi, nagbigay na ng pang pocket money ko nung nalamang ako'y nasa Davao na or papunta na ng Davao. So thank you so much po sa aking mga ate. You know who you are. Okay? Ngayon, hindi naging parang, anong tawag diyan, alien sa akin or what, hindi hindi vague sa akin or naging malinaw sa akin ang sitwasyon ngayon doon sa Davao, lalo sa Kingdom of Jesus Christ kasi natungtungan ko yung KOJC, at least yung labas, okay? Kanila pa rin naman yun, 'no? Nakita niyo sa maigsi kong vlog, thank you Ate Rachel, nakita niyo sa maigsi kong vlog na pumunta ako sa Wax's Burger, nandiyan yan sa KOJC. Pumunta ako sa gate nila, na nasilip ko yung eskwelahan, yung pagkaganda-ganda nilang compound, naikutan ko. As in, naikot ko yung buong compound, mga ate at kuya, mabuti na lang nag-suggest yung kasama ko. At pumayag naman yung aming driver na ikutin namin. As in, yung buong compound, inikot namin yan. Ang lawak, ang laki, mga ate at kuya. So, dati daw yan ay tirahan ng mga katutubo, right? And then siguro pinaganda ni Pastor Kiboloy yung kasi ano ba, contingents man tawag nila, contingents. Basta maraming tribe diyan sa Davao eh. 11 tribes po kung di ako nagkakamali, no? Yung mga Tausug at kung sino-sino pa, mga katutubo. 11 tribes yan kaya nga may kadayawan, kanya-kanya rin sila ng ng pagpa-participate diyan sa Kadayawan Festival. So, yung compound na yan ay pag-aari ng mga katutubo, di ba? Tapos pinaganda ni Pastor Kiboloy, magulo dati ang Davao, may mga NPA, naging peaceful na, di ba? Hindi na nare-recruit yung mga katutubo, naging kaibigan ni na Pastor Kiboloy, so napaganda. Ang ganda ng lugar, ang yaman, okay? Kasi tulong-tulong sila mga ate at kuya, napaganda nila yung lugar na yan, and katabing-katabi yan ng airport. Sabi ko nga sa inyo, pagka magte-take off or magla-landing kayo dyan or magla-land kayo sa Davao, lalo't gabi, kitang-kita inyo na parang kumikinang yung Kingdom of Jesus Christ, particularly yung kanilang kingdom na parang dinesign naman na mukhang jewel, okay? Parang diamante yan dyan, magaganda ang ilaw, iba't ibang kulay. Nakikita mo agad na, ay, KOJC, marirecognize mo ka agad dahil dun sa kanilang kingdom na pagkalaki-laki. Okay, biggest indoor arena or something, parang ganun yan eh, no? Biggest yan yata in the world sa ngayon. Okay? Ngayon, hino-hostage ang mga miyembrong nasa loob, hindi makalabas, hindi makauwi sa kanilang lugar kung hindi man sila stay in, mga trabahador dyan, kung sino-sino, mga tagalinis, janitors, whatnot, staff, di ba? Ganyan, mga nag-aaral, walang klase. Linggo ngayon, araw ng misa, hindi makapagsimba. Kasi syempre yung mga nandun, mga stay in lang, yung mga nagme-maintain ng ganda ng garden, ang ganda ng mga properties dyan. Yung mga stay in siguro. Syempre yung iba naman na nagsisimba dyan, parang iglesia, ito parang yung sa mga iglesia mga ate at kuya, or kahit sa Katoliko, ang simbahang Katoliko, hindi naman stay in doon ang mga Katoliko, nasa iba't ibang barangay. Hindi makapagsimba dahil nandiyan nakabarricade ang mga pulis. Inaangkin nila, magsiserve lang sila ng warrant. Allegedly, nanggahasa raw si Pastor Kiboloy, so kailangan nilang hulihin, halugugin ang buong property. Oh, isang tao lang hinahanap, apektado ang lahat. Hinahanap mo lang ang pari, yung mga magsisimba, hindi, yung mga magsisimba nakakalmot, nahihimatay, what? Oh, yung mga Katolikong nandun, tapos yung mga gusto magsimba, hindi na makapagsimba, hinarang nyo na. Yung magdadala ng pagkain, puputulan nyo pa raw ng kuryente, tubig, mamaya. Ay, iba na yan. So, galit na po at baka nga po pagmulan ito ng martial law sa Davao, sabi ng isang miyembro ng KOJC, si Attorney Dina Tolentino Friend. Oh, legal counsel pala. Oh, pwede itong pagmulan ng martial law in Davao sa pagwawalang hiya nyo sa KOJC.
Ngayon, bakit ganyan ang kilos ng Administrasyong Kuting at Ahas at ng kapulisan? May nag-comment kanina mga ate at kuya, at siguro familiar na ang iba sa inyo, dalawa na raw ang namatay, oh my God. National Heroes Day bukas, so baka nga bukas ang pag-aaklas ng mga kababayan natin, lalo't winawalang hiya nila ngayon ang KOJC. Mali kayo ng move, Kuting, although strategic tong move ninyo. Ikaw, Kuting, ikaw, Ahas, ikaw, Tamba, mali itong ginagawa nyo, mali at mali rin ang move nyo. Ha? Hindi lang kasalanan sa tao at sa nasa itaas eh. Kademonyohan na nga talaga. Mali rin mali ang inyong ginagawa pero mali ang move nyo ito. Okay? Ang sabi raw po, dahil may lumilipad na mga drone dun eh. 'Di ba? May picture yan sa SMNI pero I hope mahanap ko. May mga pinapalipad na US drone doon. Bakit nag-ooperate at walang permit sa CAAP or something? Itong mga pinapalipad na mga US drones. Ay shoot. Hindi ko ma-open but never mind. Hold on. Nahaharang yung ating mga kineme. Also, yung mga kapulisan na nandun, mga naka-uniforme, ang uniforme nila may logo ng American flag. Ano tayo? US state na ba ang Pilipinas? So it seems like pakana ito ng anemika. Bukod pa sa gustong-gusto siguro ni Torre makuha yung 10 million pot money or reward money para sa ulo ni Pastor Kibuloy. Meron pa daw silang mga detector doon na may nadedetect daw silang heartbeat. Eh, ang sabi nga, ba't hindi nyo damihan yung mga gadget nyo, iisa lang naman ang ginagamit. Eh, meron dito. Maya wala naman. Ay, meron dito. Ba't hindi nyo dinamihan kung may nadedetect kayong mga heartbeat sa ilalim ng lupa, baka nga heartbeat daw yun ng palaka. Baka si Smugs yun. Malibing ka na sana sa lupang animal ka. No? Salot ka sa Pilipinas. Ngayon, ang sabi ng iba mga ate at kuya, kaya ginaganyan nila ang KOJC. Balak di umano nilang dyan ilagay ang mga Afghans. Kababanggit ko lang kanina, katabi ng airport, ang compound, ang laki-laki. Ilang Afghans ang papapasukin sa Pilipinas? 50,000? Ilan ang capacity? Yung Kingdom pa lang, 100K yata or 50K. Ang capacity ng Kingdom pa lang ay ang lawak ng compound na yan. Kung dyan pa titirahin ang mga Afghans, tamang-tama ang lapit pa sa airport. Pwede ngang hindi mamalayan na nakapuslit ng airport yan eh. Hindi naman dadaan ng customs, hindi naman dadaan talaga ng airport. Doon sa 'di ba, sa immigration or what. Pag nagland doon ang mga US fighter plane and whatnot, pwede na ring dumaan na lang sa lihim na daanan papuntang KOJC, katabing-katabi ng KOJC. Ang airport, hindi na malayo ang pagpuslit, hindi mahahalata, hindi makikita. Yan, taas pa naman ang compound ng KOJC. Wala na raw po kasing 75, 77 seating capacity, King Dome pa lang. So kung ang papapasuking Afghans dito, take note, hindi sila refugees. Hindi sila biktima ng giyera. Sila yung mga empleyado ng US. Na mga Afghans, siguro tinuruang mag-assemble ng mga baril, gumawa ng mga bomba, mag-assemble ng missiles and whatnot. Baka nga mga terorista yung mga Afghans na papapasukin at papapasukin na nga. Baka nga pinapasok na. Wala pa nga lang mapaglagakan kasi wala na silang oras magtayo ng panibagong structure. Like, di ba, magpatayo ng mga barracks, whatnot, bahay, or maghanap ng lupa kung saan doon malawak na lupa, terreno lupa kung saan ilalagay ang mga Afghans. Perfect and strategic location ang KOJC, katabi ng airport, ang lawak ng compound. Perfect location para dun ilagak ang mga Afghans. At ano naman ang gagawin ng Afghans sa Pilipinas? Bakit dito ilalagak yan? Mayroong territory, hindi naman tayo US territory. May malapit na US territory kung gusto talaga ng mga US ilabas yung mga Afghans from Afghanistan. Merong Guam. Malapit lang ang Guam. Nandito lang yan sa Pacific. Malapit din sa Pilipinas. Hindi naman nila tayo teritoryo. Bakit ka pumapayag Kuting na dito ilagay ang mga Afghans? Oh. Bakit? Mga expert ba yung mga yan sa mga gagamitang pandigma? Makakatulong ba yan sa balak ni Kuting na sa paglaban sa China, pandagdag power kahit maliit tayong bansa? Anyway, alam niyo naman, ang gumagalaw para
para sumabak tayo sa giyera ay ang anemika. Ang anemika ang may gusto. Itong kuting na ito, tau-tauhan, tango lang ng tango. Ewan ko, ba't naging presidente natin ang animal na yan? Nabudol talaga tayo, no? Oh, ilalagay nyo ang mga Afghans dito. At iyang KOJC ang, nako, wag kayong pumayag mga KOJC kung ganyan ang motibo. Also, malapit sa mga Duterte. Kung hindi kayang, 'di ba? Kung hindi kayang dakpin si ang mga Duterte, si Mayor Baste, si PRRD, kung hindi kayang dakpin ng mga inuutosang pulis, pati si Pastor Quiboloy, 'di ba? Baka ang mga Afghans at ang mga equipment ng US ang gamitin para ang mga Duterte ay magurgur, makulong, eventually mategi. Si Pangulong Duterte madala sa ICC at ikulong. Damay si VP Sara. Kasi sabi nyo nga, sinasama sa ICC investigation ng pangalawang Pangulo eh. Perfect din na idea na dyan nila ilagak ang mga Afghans sa teritoryo ng mga Duterte. Gagawa rin yan ng fear sa iba pang mga babatikos sa gobyerno ngayon. Ano? Babatikos ka at matutulad ka sa mga Duterte? O makikiayon ka at yayaman ka? Balita ko, namudbud ng ayuda sa Batangas ang tamba na yan. After concert, may pamumudbud ng ayuda. O, kapag ikaw ay tapos kinakausap daw nila ang mga kapitan. Pinapatawag ang mga kapitan, di ba? Dito sa Maynila. Kapitan ng iba't ibang lugar. Region 1, then Region 4, Region 6, Western Visayas, Eastern Visayas. Pinapaluwas, all expense paid. Huwag nyo kaming kalabanin, di umano, ganun siguro ang message. Huwag nyo kaming kalabanin at hindi tayo magkakaroon ng local election next year. Next year na ang local elections, di ba? So, anong gagawin ng mga politiko? Teka, kapag kumalaban ako, baka matulad ako sa mga Duterte. Whereas, kung aayon ako, total, ay ako'y paluluwasin ng Maynila, pakakainin, pa-stay sa hotel, baka may anda pa, may andatong, may extend pa ang term ko. Kasi pinupush nila ang tsacha eh. Oh, hindi na raw magkakaroon ng election, so another 3 years na naman ako or another 6 years na naman ako, hindi ako magagastusan, wala pa akong magiging kalaban, hindi pa ako mapapaltan, pabor na pabor. Ngayon mga ate at kuya, sino ang maglalakas loob na lumaban sa Kuting and Ahas and Tamba administration? Isantabi ang interes, suportahan ng taong bayan, huwag masilaw sa pera. Sino ang papalag? Lalo't takot din at baka matulad sa mga Duterte. Sino ang tatanggap ng hamon na kalabanin ang mga demonyong ito? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.